Alright, so good evening everyone. So mag-share lang ako ng another video which is technical analysis. Nakita ko lang sa Google and it's worth naman na i-share itong mga ganito. Anyways, ginagawa natin itong technical analysis as one form of analysis kasi meron tayong fundamental analysis which is accounting na never naman natin ginagawa. Anyways, fino-forecast ito yung stock prices. So purist kasi ako, so mas nag-base ako sa technical analysis to predict kung tatas ba or bababa yung stock price. So minsan kasi napapaisip ka na magba-buy and hold ba ako? Mukhang mas malaking kinikita sa akin ng isang trader, isang investor na nagba-buy and hold versus doon sa meron akong long and short position. So dito, sinabi niya na dito na yung potential rewards, yan, kung mag-buy and hold ka, 11.46. Pag-avoid mo naman yung bear markets, 21.48%. Then again, kapag maglo-long and short, every 5% swing, so parang tong scalping na nga, 93% siya. So kita mo naman dito yung returns niya. Alright, so marami din siyang ginawang sample. More on foreign, ano kasi to? Foreign example because yung technical analysis naman is very foreign naman sa atin. Stocks trading are there naman for the last centuries naman na wala din sa Pilipinas. So, ina-adapt na lang natin ang ina-adapt. Anyway, same lang naman siya na analysis kung mag-analyze ka ng global market ng using technical versus do sa may PSE natin, which is yung local exchange natin. Alright, so agenda natin, syempre aralin natin yung charting stocks. So, meron palang point and figure charts. Hindi ko alam, ang alam ko lang Japanese and bar charts. Then, magme-major chart patterns din tayo. So, masaya to ngayon. Meron tayong price-based indicators. Meron tayong volume-based indicators. Meron tayong Dow theory and Elliott wave. So, ito yung mga theories na masayang alamin. Alright, so chartist, syempre magiging chartist ka na kapag nag-stock trading ka na. Use natin yung charts and candlestick. Ito yung mga charts. Kumbaga, yung every investment kasi is represented by charts. So kahit na nag-invest ka sa VUL or sa any form of investing options, mas magandang naka-chart siya para mas na-analyze mo siya. So yun lang naman. Kaya mahalaga talaga siya. And strict chartists don't care about fundamentals at all. So yun. So mostly talagang wala talaga kaming pakialam sa fundamentals. Depende naman kung anong type of traders ka or investor ka. Alright, so ayan siya. So yung Japanese candlestick, ito siya. Then ito yung tsura niya. Then ganito yung bar chart. So makikita mo dito, example kung bar chart yung gamit mo, dito nag-open yung price, dito nag-close. Same lang din naman ng Japanese. Then meron lang siyang kulay, green and red. Tama ba? Yan. Alright, example yan yung bar charts. Makikita mo, para siyang bar. Then ito naman yung Japanese candlesticks. Right? Tapos meron palang point and figure charts. Ngayon ko lang siya nakita. Pero anyways, kahit anong gamitin mong chart patterns doon, I mean, yeah, charts yung gamitin mo, kung saan ka mas comfortable yung gamitin. Dito kasi sa may point and figure charts, kapag X daw, tumataas yung price. Kapag O siya, bumaba naman daw. Yan siya. Example, ganyan siya. So, cute. Anyways, meron tayong trend lines. Ito yung mga basic technical tools na alamin natin today. Tonight pala. Moving average, price patterns, indicators, and cycles. So, ayan. So, may kita mo uptrend, downtrend. Ito yung trading range. Ito yung times na nagko-consolidate siya. Other terms is nagdi-distribute siya. Alright, so malalaman natin yung support and resistance. Yung resistance, doon nag-resist yung price. Yung support, doon naman nagbabounce back pabalik. So example, iba-iba kasi siya ng level. Ito yung, pwedeng ito yung resistance niya, ito yung resistance 1 and 2. Ito naman yung support niya, 1 and 2. Yeah, so makikita mo, kapag tumataas dito sa resistance, bumabalik siya ulit dito. Then, ginagawa siyang, yung support mo, nagiging resistance mo na rin siya, vice versa. So, kapag ka na-surpass niya yung yung resistance, breakout yung tawag doon. So, ganun lang naman siya. So, kailan ka ba mamimili? Siyempre sa support. Yan. Kasi alam mo na magbabounce back siya. O kaya naman sa breakout. So, pag nag-breakout siya, so pwede ka pa mong mamili.
Yan, ibig sabihin nalampasan niya na yung resistance level na gano'n. Moving average, simple. So marami to, meron pang exponential, iba-iba siya ng klase. Then meron siyang 10, may gumagamit ng 9, may gumagamit ng 69. 50, yan, 100, 200. So depende kung ano yung trading range mo. So depende yun sa kung kailan mo gusto mong materials. Like for example, kung short-term trading ka lang, ang gagamitan mo nga is 9. Small moving average, 9. Ibig sabihin, last 9 candles yon. Kung naka-day trading ka, kung naka-day ka. So parang ganun. Kung medyo long term naman, syempre, i-revisit mo yung 100 and 200 mo para malaman mo kung uptrend ba talaga siya. Alright, price patterns. Example, sa may price patterns, ano namang sinabi. Anyways, diretso tayo sa mga patterns na head and shoulders. Kaya nakikita mo. Kapag nakita ka ng ganito, inverted head and shoulders, tataas siya. Pag nakita ka ng ganito, bababa siya. So, clue lang naman siya. It doesn't mean na 100% nangyayari lahat. Mga indicators kasi itong mga to. Then, ayan siya. So, nakita mo, may sell signal ka dito. Kasi nga, meron kang ganito. Head and shoulders na top. Nakita mo siya dito. So, may selling signal ka nga. Ayan. So, makikita mo rin yung double top. So, pag nakita ka ng double top, bababa na daw siya. Kapag nakita ka ng bottom, double top, double bottom, tataas na rin naman pala siya. Yan. Example, ito yung double bottom. So, tataas siya, nag-breakout pa nga dito sa may resistance level niya. Triangles. Importante ito yung mga triangles. Meron tayong ascending, ayan, descending, symmetrical. So, pag nakita ka ng descending, tataas siya, descending, ayan. So, draw mo lang. Normally, kung sa descending, ito yung, niya, ito yung support niya. Ayan, ito naman resistance niya to eh. Tapos, mag-drawing ka lang ng ganitong line. Parang trend line. Alright, kapag nakita ka naman ng rounding bottom, ayan, ibig sabihin tataas siya. Kapag nakita ka ng rounding top, bababa naman siya. So, very powerful yung mga ganito. Makakatulong sa mga tradings natin. And no need to memorize naman. Maalala mo na lang din siya. Promise. So, yan. So, may round bottom. Tapos, broadening formation. So, broadening bottoms. Ayan. Sabihin ganyan. Then, ito naman yung broadening tops. Ayan, mga din siya, mga triangle, reverse triangle formations naman din siya. Then, what could have known and when you could have known it. So yan, example yan charts. The Dow Jones Industrial Average. And US market. So example yan, nakita mong ganyan, nag-consolidate, then biglang nakita ka ng, uy, double bottom, tatas to. Tapos nakita ka ng, ay, descending triangles, baba na to. Bumaba nga siya. Then nagkaroon ng gap. Syempre, kapag nagkaroon ng gap, alam naman natin na i-fill niya yun. So once na nakita mo dito na support na siya dito, yan. So pwede ka nga mamili kasi alam mo naman na i-fill niya tong gap na ito. Right. So technical indicator. So there are hundreds of indicators out there. So ang mga sikat lang naman is yun yung sila moving averages. Then si MACD nandito, si RSI. Ito. Si MACD is moving average, convergence, divergence, si RSI is relative strength index. Then si OBV is on balance volume. Then yung favorite pa natin si Bollinger Bands. Alright, si MACD naman is developed by Gerald Appel. So, ayan siya. So, very powerful to kasi magamit mo to ng short-term trading kasi 9-day moving average lang naman siya. Tapos meron siyang convergence ng 12-day and 26-day. So 12, 26, tsaka 9 yung gamit niya. So paano ba siya ginagamit? When the signal lines goes from negative to positive, bibili ka. Kapag nag-negative naman siya, magbebenta ka. So positive, bibili. Kapag negative, magbebenta. Yun lang naman siya. Paano ba siya sa chart? So kapag nakita mo yung platform mo, nilagay mo MACD yan, 12, 26, 9. Kapag siya nandun sa positive, ayan. Ito kasi ito yung positive, negative. Pag positive siya, ibig sabihin,
tataas siya, may uptrend siya. Then kapag nagne-negative naman siya, ayan, nag-negative siya sa part na to. Ayan. So, nag-negative nga siya, then tataas siya ulit. Ayan. So, kita mo naman. Ang saya ng MACD, no? So, ano talaga siya? Aral talaga tong MACD. So, powerful tong indicator na to. The next is RSI. So, si Wallace Polder oscillator kasi to. So, ginagamit lang naman yung RSI yung kailangan mamimili ka ng below 30 means oversold siya. Tapos 70 naman is overbought. So, pakita natin na diretso na tayo sa chart. Ayan. So, may kita mo siya dito. Kapag ka nag-overbought siya, ibig sabihin, mas mataas, mas mataas na yung, sobrang taas na yung market price niya versus sa may book value niya. So, ibig sabihin parang, oy, overbought na to ah. So, bababa na nga siya. Kapag oversold naman, mas mataas naman yung book value niya versus sa may market price niya. Ibig sabihin, tataas naman na din siya. So, yan, sa 30 level and 1370 RSI. So, isa tong oscillator. So, maraming pang variation to like stochastic, RSI, then sino pa ba isang RSI? So marami sila. So RSI as a plane, 70-30 siya. Nag-iba siya ng dito, ng percentage kapag ibang oscillator yung gagamitin mo. So nakatulong siya sa atin. Example ito, nakita mo, oversold to. So bibili ka nga dito. Alright. So unbalanced volume si Joseph Granville nung 1960s and 70s naman siya. Ayan, ginagamit siya sa volume. Sabi niya kasi volume leads price, which is yung favorite volume ko. Yung favorite na indicators ko sa lahat, which is volume. Kasi 'di ba? Ba't ka naman bumibili kung walang demand? So yun lang naman. Example, ganyan siya. Pero it does not guarantee na tama siya lagi. At some point. Example ito, kapag nakita mo siyang uptrend, ito siya, uptrend siya, di ba? It confirms na mag-change siya, tapos, di ba, uptrend siya. Tapos nakita mo yung, ano niya, yung OBB niya, pababa siya. So may kita mo, may reversal of trend, ito yun. Pero nakita mo, downtrend na nga siya, pero nag-reverse naman na yung OBB niya, so tumaas yung volume niya. Pero ang nangyari, bumaba siya. So nag-failed tong ano na to, tong indicators na to. So kailangan kasi din yung isang indicators din dapat kino-combine mo siya sa indicators para mas maka-gain ka ng comfort na tama pala tong ginagawa mo. So hindi lang nakadepende ka sa isang indicator. Sabi ko nga, there are 100 indicators. It's just need na alamin mo kung paano siya gamitin. And yun, yung purpose niya talaga. So pwede mo tong i-test pa rin yung ano niya, yung demand ng particular na stocks na to. So example, i-check mo kung marami pa tong net foreign buying or baka maraming net foreign selling siya. So kahit na tumataas yung local na stocks na to, I mean, yung volume dito sa particular na to, kasi maraming bumibili na locals, it doesn't mean na tataas siya kasi nga may mga net foreign selling na pala siya. Kaya tinitik for, ano lang pala nila to, tinitik for, hindi siya take for granted eh. Tinitik into consideration lang nila na inisip nila tataas pala yung stocks kaya namimili sila. And yet, talagang downtrend na talaga siya. So mali din pala yung analysis nila towards doon. Dahil nga kasi nga, syempre baka ito lang din kasi yung gamit nila. Anyways, another favorite is yung Bollinger Bands. Bollinger Bands is created by none other than John Bollinger. Ayan, syempre technical analyst siya. Masaya din tong gamitin. Diretso na tayo sa charts. So makikita mo dito yung upper band, middle band, and lower band. So, ang key dyan, kapag ka nandito siya sa upper band, ibig sabihin, bababa na siya. Kapag nahihit niya tong lower band niya, ayan, so tataas na nga siya. May another key pa dyan na kapag uptrend siya, or nagko-consolidate siya, nakita mo, lumiliit yung band niya. Tapos, lumiliit yung band niya and just nagko-consolidate siya at low volume, chances are, mas tataas yung stocks. Ayan. So may mga buying signal yan. Buying signal, selling signal. So masaya to kasi si Bollinger Band naman din kasi is ano din siya, variation din siya ng mga moving averages. So supported din siya. So yun.
Another theory, exciting theory pala ito, ngayon ko lang din nalaman na meron Doe theory. Yan, example. Meron tinatawag siya ng primary trend and secondary trend. Ito ang saya aralin. Kasi, pag tinignan mo yung chart niya, ito daw kasi itong primary trend, ito daw yung, ang tawag na dito, tide. Ito yung secondary trend, ito yung wave. So, pag nag-wave nga pala, may tide. So, mostly, hintayin mo yung tide. So, pag nakita mo na nag-wave na siya, meron magkakaroon siya ng tide. Yan. Alright. So, example, according to Martin Pring, according to Martin Pring, if you have invested $44 in 1987 and followed all buy and sell signals by 1981, you would have accumulated about $18,000. But if you have simply invested $44 and had that portfolio by 1981, you would have accumulated about $96. So mas favorable nga talaga yung hintay mo talaga yung hintay mo talaga yung big tide niya. So yun lang naman talaga para mas malaki yung returns mo, yung Doe theory. Ang saya. Another theory na masarap din aralin is yung Elliott wave. Ito published daw nung 1939 sa Financial World. So, ganito lang naman siya. So, yung big fleas daw have little fleas upon their backs to bite them. So, little fleas have smaller fleas and so on. So, parang ganun siya. Naniniwala si Elliott sa Elliott wave na merong 8 wave cycle. So, yun siya. For example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ganyan lang yung wave niya. So, ganyan yung pattern niya. Yan. So, ang tingin ko naman dyan kasi, so parang kung ganito yung chart mo, tapos magkakaroon ka ng trend channel. So, kung hindi ko alam si Elliott wave, tapos trend channel ako ng ganyan. Yan, trend channel. Hindi ko kasi ma-drawing. Yan, trend channel na ganyan. So, for sure, na pag lumampas siya dito sa may point A na to, is magre-reverse naman din talaga siya. So, parang ganun lang siya. And, kumbaga, may sense naman din kasi siya. Ginagamit din daw itong Elliott wave by Fibonacci numbers. Ayan. So, Fibonacci numbers are series where each succeeding numbers is the sum of the two preceding numbers. Ayan. Ito yung mga numbers niya. Kasi yung golden mean niya is 1.618. Ito. Nabuo itong 1.618 kasi ginagamit daw ito ng mga architect. Since the ancient Greeks, who believed that the rectangle whose sides had the ratio of 1.618 is to 1, was the most aesthetically pleasing. So, ganun siya. Tapos ni-reverse siya ng mga technical analysts kaya nabuo yung 0.618 extensively to provide production of price move. So, yung 0.618, yung nagiging kapag ginawa mo yung Fibonacci mo, yun yung nagiging support mo, di ba? Yan. Studies lang naman siguro ito, backtesting to. Who knows? 'Di ba? Na okay pala yung Elliott wave. One of the biggest problem with Elliott wave, basahin ko lang is that no two practitioners seems to agree on the wave count. And therefore on the predictions as to of what's to come. So meron siya na na-realize in 1985. Tama naman yung projections na magpipeak. Hindi magpipeak yung market, pero ano siya, nag-peak siya ng hindi 3,600 levels kundi 2,700 levels. Yan lang. So may pros and cons pa rin kasi hindi niya na-predict na mas tama gamit yung Elliott wave niya. Anyways, sa akin naman ano lang naman siya. Goods pa rin naman siya. At least 'di ba alam mo na magpipick so might as well na namili ka. For sure alam naman niya na mas bababa yung market na or magre-reverse na kaya siguro nakapagbenta na naman na siya. So sa akin malaking bagay na na-predict niya nga na magpipeak so nakapag-boost siya ng investment for that particular stocks or index. Tapos at some point, alam naman niya na bababa kaya kumita pa rin naman siya. Very good to si Elliott wave. Alright, so too many others to list. So as noted, maraming indicators, di ba? Tapos, yung iba nga, gumagawa pa ng astrology na insane na geometry, Gann angles. So, neutral networks and chaos theory. And there's no doubt that each of them would have made you lots of money at one time or another. So, yun lang naman siya. So, hindi naman guaranteed na yun, pero makakatulong pa rin. Alright, so thank you guys for this. So, I hope na nakapag-add value itong video na to. So, palike and share naman. Then,
gagawa pa ako ng marami. Siyempre, sharing is caring pa rin. Then, palag naman yung, YT channel ko, Earn More Millions po yun. Hindi, yung name ko na lang din yun. Pero may group ako na Earn More Millions para sa mga traders and investors. Then, nakakatulong kasi yun to analyze yung mga VULs nila, yung mga investment na may insurance nila. For sure, kinuha nila yung mga VUL nga pala kasi syempre nakuha yung mga client na investment na may insurance to secure yung financial status nila. At the same time, makatulong sa pag-inflate ng pera nila, especially kung syempre at some point in time, ayaw naman natin maging traders na lang din forever. Gusto natin yumaman and mag-retire na as talagang retired at hindi na tayo gagalaw. More on travel. I mean, goodbye numbers na lang. So yun yung mga ginagawa natin. But now, kumbaga, continue adding value pa rin sa mga gusto mag-trade and mag-invest pa rin syempre para mas makapag-beat sila ng mga goal nila sa buhay. Thank you guys and see you. For more updates, pa-like and share na lang yung groups and page ko. Then pa-message me whenever na may tanong ka. More about investment sa mga paper assets, stock, bonds, ayan, BUL. Kung gusto mo magbitid, pwede rin naman. Thank you!